Nagsisimula ang chapter na ito nang nagpakilala si Theo na siya ay isang Golden Cat middle-class wandering merchant na magiging pinakamagaling sa lahat. Matapos ang madrimang pagpapakilala ni Theo, si Tarek ay umismid lamang at saka tumawa ng malakas. Sinabi niya kay Theo na hindi sapat ang pagtawag niya sa kanyang sarili na isang ginintuang pusa. Dahil sa huli, isa lamang siyang ordinaryong dilaw na pusa. Inutusan ng mga ngalakal ng baboy ang mga asong gubat na turuan ng leksyon si Theo. At sila ay masamang lumapit sa kanya. Ang isa sa kanila ay sumugod kay Theo, na nagsasabing dapat itong manginig sa takot dahil siya ay pop unit punitin nito ng masakit. Ang matatalim na kuko at pangil ng asong gubat ay hindi kinatakot ni Theo. At sa totoo lang, hindi man lang siya impressed. Ibinigay niya sa asong gubat ang isang mapang uyam at inip na ekspresyon habang sinasabi na hindi niya ito kailangang katakutin dahil mas nakakatakot ang kanyang mga tauhan. Sa sandaling sabihin niya ito, ang kanyang nakakatakot na mga tauhan ay pumasok sa silid. At ang asong gubat ay natigilan dahil sinasabi ng kanyang instincts na siya ay talagang nasa problema. Medyo natagalan ang kanyang isip na maunawaan kung ano ang nangyayari. Ngunit sa oras na iyon, ang panga ni Hegel ay nasa kanyang leeg na, at ang malaking itim na lobo ay kinaladkad siya sa sahig. Ang asong gubat ay natakot at nagsimulang magsalita ng mga walang katuturang bagay. Dahil ang kanyang isip ay nalulula sa takot sa kamatayan. At sa loob ng ilang segundo ay nawalan siya ng malay. Si Tarek ay gulat na makita ito, at itinanong niya kung bakit narito ang isang itim na lobo. Pagkatapos ay tumingin siya kay Elka at nakilala siya bilang isa sa mga mersenaryo na nagtatrabaho para kay Greed. Tinanong niya si Elka kung ano ang ginagawa niya dito sa kabila ng pagtanggap ng kabaitan ni Greed sa lahat ng oras. Sinigawan siya ni Tarek na sinasabing ang pag-atake sa kanya ay nangangahulugan na si Elka ay nagtataksil kay Greed. At ito ay maaaring magresulta sa pagkagutom ng kanyang tribo. Sinabi lang ni Elka na tumahimik siya dahil ang pilak na lobo, na dating tumatanggap ng masamang pagkain mula sa maruming baboy na si Greed, ay wala na. Ipinahayag niya na ngayon ay pinuprotektahan niya ang ginintuang pusa na si Theo, na magiging isang dakilang mga ngalakal balang araw. Pumasok din si Hegel sa eksena, at ipinakilala ang kanyang sarili bilang isa pang bodyguard ni Theo. Nagbabala siya kay Tarek na kung hahawakan niya kahit ang dulo ng buhok ni Theo, hindi ito palalampasan ng mga lobo. Si Tarek ay nagulat na marinig ito, ngunit hindi pa rin niya maintindihan kung bakit pinuprotektahan ng mga lobo ang isang pusa. Hindi siya handang sumuko, kahit na matapos ang babala, at nagsimulang sumigaw kay Theo at sa mga lobo. Sinabi niya na hindi sila makakaalis sa lugar na ito nang walang galos matapos siyang gawing kanilang kaaway. At sumumpa na gagawin niya ito upang hindi na sila makatapak muli sa sahig na ito. Sinabi sa kanya ni Elka na maaari niyang punitan ang kanyang bibig na hindi tumitigil sa pagsasalita ng walang katuturan. Bago pa iyon mangyari, nagsimulang makaramdam ng takot si Tarek, ngunit pagkatapos ay tumingin siya sa malaking butas sa gilid ng gusali na umaabot sa bubong. Nakakita siya ng pag-asa sa butas, at nagpasalamat sa mga lobo sa pagbutas sa bubong. Sinabi niya na ang slum ay kanyang teritoryo, at mayroon siyang mga sniper sa paligid ng lugar. Agad niyang inutusan ang mga mamamana na atakihin ang mga intruders, ngunit walang nangyari. Si Tarek ay naiinis at patuloy na tinatawag ang mga mamamana, ngunit walang sumasagot. Bigla, bumukas ang pinto ng kanyang silid, at lumabas si Zirith, na nagsasabi sa baboy na walang saysay ang pagsigaw ngayon. Dahil, ang lahat ng kanyang mga tauhan ay natagpuan at nasupil ng maaga ng mga ahente ng Inspection Bureau ng Wandering Merchant Association. Gulat na gulat si Tarek na marinig ito, at tinanong niya si Zirith kung talagang siya ay isang ahente mula sa Inspection Bureau. Kinumpirma ni Zirith at magalang na ipinakilala ang kanyang sarili. Bago sinabi kay Tarek na siya ay nasa ilalim ng pag-aresto para sa kidnapping at 8 iba pang mga kasong kriminal. Ang walang hiyang baboy ay nagtanong sa kanya, saan ang katibayan para doon? Sumigaw siya na siya ay isang mabait at tapat na mga ngalakal. At ang mga Samaire sa kanyang bahay ay ang mga masasamang tao. Sinabi niya kay Zirith na sila ang arestuhin sa halip. Samantala, pinalaya ni Oren si Iona mula sa Magic Barrier. At humakbang siya para ibigay kay Tarek ang katibayan na gusto niya. Ginamit niya ang isang magic bracelet na nakatala sa pahayag ni Tarek.
Tungkol sa kanyang grupo na nagpapakain ng mga balang sa ika-67 palapag upang sila ay magsimulang dumami. Ang lahat ay malinaw na naitala sa bracelet. Kasama na ang plano ni Greed na pamunuan ang ika-67 palapag kapag ito ay nawasak na. At ang mungkahi ni Terek kay Piyo-Piyo na pakasalan si Greed. Si Terek ay nagsimulang pawisan nang marinig ito, at sinabing lahat iyon ay kasinungalingan. Ngunit sinabi sa kanya ni Iona na ang Mahika ay hindi nagsisinungaling. Ito ay nagpagalit sa baboy. At gusto niyang malaman kung paano nakagamit ng Mahika si Iona sa loob ng bubble. Dahil sinabi sa kanya na hindi niya magagawa ang anumang bagay. Sumagot si Iona na hindi siya makagamit ng anumang Mahika. Ngunit yun ay kung gagamit siya nito sa labas. Ang magic item ay may isang espesyal na spell sa pagtatala na kumukuha ng Mahika at impormasyon papasok. At iyon ay hindi nakansela ng bubble. Pagkatapos ay sinabi ni Iona kay Terek na sumuko ng tahimik at harapin ang hustisya ayon sa mga batas ng Wandering Merchant Association. Sinabi niya na kahit si Greed ay hindi mapoprotektahan ang kanyang sarili sa oras na ito at pareho silang makukulong. Nagalit si Terek nang marinig ito. Ngunit wala siyang magagawa dahil dinala na siya ng mga ahente mula sa Inspection Bureau. Sumigaw siya na hindi niya hahayaang mangyari ito dahil marami silang pera na ibinuhos sa proyekto. Nagbanta siya sa lahat na hindi ito palalampasin ni Greed. Ngunit walang nagbigay pansin sa kanya habang siya ay dinadala. Pagkatapos nito, lumingon si Theo kay Zirith, na nagpasalamat sa kanya sa pagbibigay sa kanila ng oras upang mahanap ang lahat ng mga sniper. Tumawa si Theo, na nagsasabing hindi iyon isang malaking bagay. At pagkatapos ay nagpahayag ng kanyang pagkabigla nang malaman na si Zirith ay talagang isang ahente ng Secret Inspection Bureau. Kinakabahang humingi ng paumanhin si Zirith sa pagsisinungaling sa kanya sa buong panahong ito. Ngunit hindi talaga ito alintana ni Theo. Tinapik niya ang kanyang likod, na nagsasabing dapat silang magkasundo mula ngayon. Inimbitahan siya ni Theo sa ika-79 na palapag, na nagsasabing ipakikilala siya kay Sejen doon. Habang sumusulong si Theo para sumama sa kanyang grupo, si Zirith ay naiwang tulala, at nagsimula siyang magtaka kung anong klaseng tao si Sejen para magkaroon ng isang tagasunod na tulad ni Theo. Samantala, tinanong ni Theo si Iona kung okay lang siya, at sinabi ni Iona sa kanya na mabilis siyang gagaling. Naalala ni Theo ang oras na magkatabi sila sa mansyon ni Oren, at hiningi ni Iona ang magic ring na nakita niya sa treasure hall. Tinanong niya si Iona kung alam niya na ito ay isang recording device, at kinuha niya ito sa kanya dahil doon. Kinumpirma ni Iona na alam niyang ito ay isang recording device, ngunit wala siyang ideya na kakailanganin niya itong gamitin dito. Pagkatapos nito, sinabi ni Hegel na nagulat siya nang makita si Iona na nakulong sa bubble. Hindi pa rin siya makapaniwala na may spell na nakatalo sa kanya, ngunit sinabi ni Iona sa kanya na ang magic bubble ay hindi isang ordinaryong bagay. Sigurado siya na walang nilalang sa loob ng tore ang makakagawa ng ganito, at nararamdaman niya ang enerhiya ng isang dragon mula rito. Nagulat si Oren nang marinig ito at tinanong kung ito ang enerhiya ng itim na dragon. Sinabi ni Iona na ibang enerhiya ito, at nagpas siyang dalhin ito sa ika-79 na palapag para masuri. Pagkatapos nito, sinabi niya na ngayong napatunayan na ang kasakiman ay target si Piyo-Piyo, kailangan nila ang ganap na proteksyon mula sa itim na dragon. Sumang-ayon sina Hegel at Elka, at nangako silang pag-iisahin ang kanilang mga tribo para tulungan ang mga kuneho na mabawi ang kanilang kaharian. Sa sandaling iyon, isang ahente mula sa Inspection Bureau ang dumating doon para sabihin kay Iona na nahuli niya ang dalawang kaina hinalang tao sa paligid ng inn. Ang dalawang kaina hinalang tao ay sina Scarm at Meryl, na paulit-ulit na nagsasabi na nagpapalibot-libot lang sila at walang kinalaman kay Terek. Nagulat sila nang makita si Theo, at nagpasya siyang dalhin sila sa ika-79 na palapag para hayaan si Sejen na magpasya sa kanilang parusa. Samantala, isa na namang araw sa ika-79 na palapag, abala ang mga residente ng sakahan ni Sejen sa kanilang mga gawain. Si Eileen ay kumakain ng honey jelly na ibinigay sa kanya ni Sejen, at sinabi niya na talagang masarap ito. Sa pagkakataong ito ay gawa mula sa mga bulaklak ng mani. Kaya naman, may bahagyang lasa ng mani, hindi katulad ng cherry tomato honey jelly. Natutuwa si Sejen na marinig na gusto ito ni Eileen.
Sinabi niya sa kanya na malapit na rin ang panahon ng pag-aani ng mga groundnut, at kapag naani na niya ang mga ito, hahayaan niya itong kumain ng lahat ng uri ng bagay na gawa mula sa mga ito. Sa halip na matuwa tungkol doon, ipinaalala ni Eileen kay Sejan na nasa panganib ang kanyang kaibigang pusa ngayon. Tinanong niya ito kung hindi ba siya nag-aalala kay Theo, at sumagot si Sejan na walang silbi ang mag-alala. Sinabi niya na kailangan lang niyang gawin ang dapat niyang gawin ngayon. At may plano rin siya. Sabik si Eileen na malaman ang plano para makatulong siya, ngunit sinabi ni Sejan sa kanya na kailangan nilang maghintay na bumalik si Theo bago pag-usapan ang plano. Sinabi niya sa kanya na huwag maging sabik, at inalok pa siya ng honey jelly. Bigla, nakatanggap siya ng mensahe mula sa system na pinalawak ng kanyang mga tenant farmer ang kanyang laki ng bukid, at ngayon ay sa wakas ay nalampasan na niya ang limitasyon ng 30,000 payong. Humigit kumulang sa 1,000,000 square feet. Dahil dito, ang talento ni Sejan, ang landowner, ay nag-evolve sa isang wealthy landowner. Nagulat si Sejan nang malaman na ang kanyang bukid ay higit sa 1,000,000 square feet na ngayon, at pagkatapos ay nagtaka siya kung ano ang ibig sabihin ng wealthy landowner. Nag-click siya sa window ng system para malaman ang higit pa tungkol dito, at nalaman na ito ay isang acquired talent na tanging isang magsasaka na may higit sa 1,000,000 square feet ng bukirin ang maaaring magkaroon. Ngayon, maaari siyang magtalaga ng hanggang 100 tenant farmer na maaaring gumamit ng kanyang mga kasanayan, at tumatanggap siya ng 3% ng EXP sa tuwing may ginagawa sila gamit ang kanyang mga kasanayan. Gayun din, maaari siyang magtalaga ng 5 gwardya para protektahan ang kanyang sakahan, at hanggat sila ay nasa loob ng 1 kilometro radius niya, tatanggap si Sejan ng 50% EXP mula sa mga kaaway na natalo ng kanyang mga gwardya. Natulala si Sejan nang marinig ito, at napagtanto na ang probisyon na pumili ng mga gwardya ay magiging game changer para sa kanya. Naisip niya na dahil hindi siya nagnanakaw ng EXP mula sa sinuman, maaari niyang hayaan ang mga gwardya na lumaban at mag-level up habang siya ay AFK. Agad niyang tinawag sina Baby Bear at ang Black Warrior Rabbit at itinalaga sila bilang mga gwardya. Tinanong siya ni Baby Bear kung ano ang isang gwardya, at sinabi sa kanya ni Sejan na ngayon ay opisyal na siyang isang gwardya na nagpoprotekta sa sakahang ito. Bilib na bilib ang Bear Cub nang marinig na may cool na titulo na siya ngayon. Ngunit ang Black Rabbit ay hindi natutuwa na kailangan niyang maging gwardya bukod sa pagiging tenant farmer. Sa sandaling iyon, sumigaw ang isang White Rabbit kay Sejan, na nagsasabi sa kanya na tinatawag siya ni Flame. Pumunta si Sejan sa kuweba para makita kung ano ang sasabihin ni Flame sa kanya, at ibinunyag niya na ang huling pag-purify ng corrupted ant seed ay nakumpleto na. Ang binhi ay naging kulay peachy pink na ngayon, at ngayon ay lubos na itong lumalaban sa corruption. Nagbibigay pa rin ito ng boost sa lahat ng stats ng 15 puntos kapag kinain, ngunit kung ito ay may iwan sa lupa, ito ay tatubo sa isang makapangyarihang corrupted ant. Ang shelf life para sa binhi ay 100 taon, at ito ay isang A+ grade item. Namangha si Sejan nang mabasa ang lahat ng ito, at tinanong siya ni Flame kung kakainin niya ang binhi. Hindi sigurado si Sejan tungkol doon, ngunit naisip niya na ang stat boost ay isang magandang bagay. Sinubukan ni Flame na makipag-negotiate para sa corrupted ant, na nagsasabi kay Sejan na hindi ito masamang bata. Sinabi niya na dati itong mabait, ngunit pagkatapos ay nadumihan ito. Nang makita ang kanyang kahilingan na napakasinsero, nagbago ang isip ni Sejan at sinabi na bilang tower farmer, dapat niyang itanim ang anumang bagong binhi na kanyang makita. Itinanim niya ang ant seed malapit kay Flame, at pagkatapos ay tinakpan ito ng lupa, na nag-level up sa kanyang suwang skill. Sinasabi sa kanya ng system window na ang Purified Ants Enhanced Seed ay gumagamit ng kanyang kapangyarihan upang mabilis na tumubo. Curious sina Sejan at kanyang mga kaibigan na makita kung ano ang lalabas. Ngunit pagkatapos ay tinanong ni Eileen kung paano kung ito ay tumubo sa isang napakalaking puno tulad ng corrupted ant na sumipsip ng enerhiya ng Blue Moon. Nagpanik si Sejan nang mabasa ito, at napagtanto na ito ay isang posibilidad. Sinubukan niyang hukayin ang binhi bago ito tumubo, ngunit medyo huli na siya. At ang mga unang dahon ng binhi ay lumitaw mula sa lupa ng mabilis. Nagsimula itong lumaki ng mabilis pagkatapos malantad, at si Baby Bear ay bumalik sa kanyang totoong laki. Naghanda sakaling maging mapanganib ang mga bagay-bagay.
Gayunpaman, sa halip na anumang mapanganib na lumabas, isang maliit, mukhang masungit, malambot na halimaw na puno ang lumabas mula sa lupa. Kinikilala ito ng system window bilang ang makapangyarihan purify na ant, at medyo nakita ni Seijan na medyo oo ang titulong iyon. Iyon lang muna para sa video na ito. Sana ay nagustuhan ninyo ito.